Stem cell therapy. Isang matagumpay na ambag sa larangan ng medisina na diskubre ng Swiss doctor na si Dr. Paul Nihans noong 1931. Maraming testimonya na ang naitala sa husay at bisa ng stem cell. Sa katunayan, kahit pa nga si Pope Pius XII, nagpaturok at sumailalim sa stem cell therapy. Dahilan kung bakit si Nihans ay napabilang sa Papal Academy of Science, ikalawa sa pagkilalang unang tinanggap ni Alexander Fleming ang nakadiskubre ng penicillin. Oh no. Umingay sa Europa, partikular sa bansang Germany, ang fresh stem cell therapy bansa sa mundo. Pangako kasi ng stem cell, hindi lang ang pagpapaigi ng kalusugan ng tao, kundi pati na rin ang pagpapabata at paghaba o pagdugtong sa buhay ng tao na may malubhang sakit. Pero kung dati kailangan pang lumipad sa Europa para sa nakamamanghang teknolohiya na ito, hindi na ngayon. Nakarating na kasi ito sa Asia. Una sa bansang Thailand, at ngayon nasa Pilipinas na rin. Dinala sa bansa ng socialite at philanthropist na si Cristal Jacinto ang Villa Medica sa Pilipinas. I want EW Villa Medica to be closer to Filipino families as much as possible. That's our target talaga. You know, lahat mas magiging accessible ang FCT. Tulad na lang ng dating news anchor na ngayon ay undersecretary sa gobyerno si Joey Gilas. Ilang taon na rin siyang lumalaban sa sakit sa bato o kidney. Joey, bakit umabot sa ganon na naisip mo yung magpa-stem cell na? Well, it came to a point ko rin na alam mo yun, yung umabot na yung hopeless na. Generally, when it comes to my health, I'm very skeptical. Gusto ko yung subok na ng mga pamamaraan. Pero nung nalaman ko na when you talk about kidney conditions, irreversible yun. Kahit yung mga dalubhasa, sinasabi nila, hindi na yan maibabalik sa mas mataas na stage ng functionality. Nung nalaman ko na ang stem cell therapy may have the capability of reversing it a bit, sabi ko, itatry ko, susubukan ko itong option na ito. This is a sound therapy that uses white sound to actually heal a specific disease of the body. 2010 nang siya'y ma-diagnose ng kidney disease. Sakit na siyang ikinamatay ng kanyang ina. My mom died in 2009 because of chronic complications arising from chronic kidney disease. Yung brother ko, a year before that, 2008, chronic kidney disease din ang kumuha ng buhay niya. So, 2009, I was told ng mga kaibigan ko na, Joey, magpa-check ka na. Mukhang it runs in the family. Sa dinami-dami ng pwede kong manahin sa aking mga magulang, ang minana ko pa, salamat sa kanilang genes, ay ang kanilang mahihinang bato. Bagamat nagtatrabaho, paulit-ulit siyang pinahirapan ng sakit na ito at makailang ulit na rin